Noong high school, si Marco ang palaging tinatawanan sa klase. Tahimik siya, simple manamit, at hindi gaanong magaling magsalita sa harap ng maraming tao. Madalas siyang maliitin ng ilan niyang kaklase. Wala kang mararating sa buhay, sabi ng isa sa kanila habang nagtatawanan ang grupo. Masakit iyon para kay Marco. Pero imbes na sumagot o makipag-away, pinili niyang manahimik. Hindi dahil mahina siya kundi dahil may plano siya. Tuwing gabi, habang natutulog na ang karamihan, nag-aaral si Marco. Nagbabasa siya ng mga libro, nanonood ng educational videos, at unti-unting pinapabuti ang sarili. Kahit pagod, kahit minsan gusto na niyang sumuko, naaalala niya ang mga taong nagsabing wala siyang mararating. Ginawa niya iyong inspirasyon sa kanyang determinasyon. Lumipas ang mga taon. Nagtapos si Marco ng kolehiyo na may mataas na karangalan. Hindi siya nag-post sa social media para ipagyabang iyon, tahimik lang siyang nagpatuloy. Nagtrabaho siya, nagsumikap at nag-ipon. Hindi rin nagtagal, nakapagtayo siya ng sarili niyang maliit na negosyo, sa simula mahirap pero hindi siya sumuko, unti-unti itong lumaki. Pagkalipas ng 10 taon, naging isa na ang negosyo niya sa mga kilala sa kanilang lungsod. Isang araw, may dumating na aplikante sa kanyang opisina. Nang pumasok ito, nagulat si Marco. Isa ito sa mga kaklase niyang dati siyang tinatawanan. Halatang kinakabahan ang lalaki. Hindi niya agad nakilala si Marco dahil nagbago na ito, mas kumpiyansa, mas maayos at matagumpay. Tahimik na tinignan ni Marco ang application nito. "Sir, sana matanggap ako. Kailangan ko talaga ng trabaho," sabi ng aplikante. Sandaling nanahimik si Marco. Naalala niya ang mga araw na siya ang minamaliit. Naalala niya ang mga salitang wala kang mararating. Pero ngumiti lang siya. Lahat ng tao deserve ng second chance, sabi niya. Tinanggap niya ang aplikante. Habang paalis na ito, napansin ng lalaki ang isang lumang class picture sa dingding. Bigla siyang napatingin kay Marco. "Marco, ikaw ba yan?" Ngumiti si Marco. "Matagal na." Namula ang lalaki sa hiya. "Pasensya na sa mga ginawa namin noon." Tumango si Marco. "Okay lang. Dahil kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako nagsikap ng ganito." Pag-alis ng lalaki, napangiti si Marco sa sarili. Doon niya na-realize ang isang mahalagang bagay. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi galit. Ito ay ang tahimik na tagumpay. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng away o paghihiganti. Minsan, sapat na ang magsumikap, magtagumpay, at ipakita sa mundo kung ano ang kaya mong maging.